For today's video, itong Sniper 155 na motor ko, may nabili akong big disc plate sa may Shopee, which is 300mm with bracket na siya. Ayan. Na-install ko na siya dyan, hindi ko na video kung paano ko siya tinanggal yung stock na disc plate niya. Then, pinalitan ko na din yung kanyang stock na tornilyuhan sa may stock disc plate. Bali yung ipinalit ko guys is CNC. Ayan. Binili ko sa may Shopee ito. CNC na bolt. Ayan yung itsura niya. Bali pag naglalagay kayo guys ng ganitong CNC bolt, ugaliin yung maglagay ng thread locker. Itong sa akin guys is hindi ko nalagyan ng thread locker dahil hindi pa tayo umorder. Hindi na naisabay dito sa may stock. Ang tatak pala nitong 300mm big disc plate with bracket guys is RKR. Ito siya. Itong CNC na bolt guys is nabili ko din sa may Shopee ito, which is goods naman siya. Ang pwesto nito guys is dito. Then dito. Tapos diyan sa may stock niyan. Dahil malalagyan natin siya ng extension. Ito yung kasama ng 300mm big disc plate. Dito yan. Ganyan siya. Tapos guys, meron tayong problema dito. Ito is mahaba siya. Kaysa dito sa may stock na andito sa may bolt na to. Yung stock na tornilyuhan nito guys is ito. Kailangan natin siyang bawasan. Magra-grinder tayo. Konti lang guys yung ibabawas natin. Ito yung stock, then nabili kong CNC. Ayan. Mas maliit ito guys, mas maiksi. Mas mahaba itong nabili nating CNC bolt sa may Shopee. Then ang problema natin to guys, itong nabili natin sa may Shopee, pagka itinodo nating higpitan dito, sasayad siya. Ayan no. Sasayad siya guys. Ayan yung CNC bolt. Then, meron siyang konti na allowance na haba niya guys dahil sasayad dito sa CNC bolt na nilagay natin dito sa ating big disc plate. Itong mags natin guys is ibabalik ko. Ipapakita ko sa inyo kung saan siya banda sasayad. Kaya kailangan natin ng may konting conversion dito guys. Dahil itong tornillos natin na nabili natin sa may itong CNC bolt natin guys na nabili natin sa may Shopee is sasayad siya. Kaya kailangan nating bawasan ng kaunti. Yan. Ito yung sinasabi ko guys, pagka hinigpitan natin ito is mahaba siya. Ito guys yung itsura niya. Hindi ko na nilagay itong bracket natin sa may big disc plate. Dito pa lang makikita nyo na sasayad na yung kanyang tornilyo na nabili natin sa Shopee na CNC. Ayan guys yung sayad niya. Bali ayun. Hindi siya makita. Yun yung part na yun guys oh. Ito. Sumasayad yung CNC bolt natin dyan sa may CNC bolt dito sa ating big disc plate. Kaya kailangan ito
bawasan natin to ng kaunti. I-grinder natin yan para hindi siya sumayad dito sa CNC bolt natin dito sa may big disc plate. Hindi lang siya makita guys, ito siya. Ayun, itong area na to, sumasayad siya. So, ito guys, i-grinder natin to. Puputulan natin to. Naputol ko na tong dalawang CNC bolt. Ayan siya. Makita. Ayan yung pinutol ko. Yung stock bolt natin is ito. Ayan siya. Naputol na. Then, ito yung stock CNC. Ayan. Mas malaki siya. Mas mahaba. Ito guys is dalawa para dito. Para hindi sasayad siya. Then, ito guys, isasalpak ko para makita natin kung sakto na itong kanyang. Gumamit kayo ng 14mm T-wrench guys. Guys, yung palang RCB na 298mm. Kasya dito sa ating 300mm caliper. So guys, ito okay na siya. Itong part na to, CNC bolt yan, mahaba siya. Kailangan natin magbawas dyan para hindi sumagi dito. Then also guys, yun, puputulan natin yan. Okay na, nagdagdag ako ng flat washer dito. Kung hindi kayo magdadagdag ng flat washer dyan is pigil yung pag-ikot ng ating gulong sa may harapan. Then also guys, ito dapat sakto lang siya dyan para hindi siya sumayad dun sa CNC bolt natin sa may disc brake, big disc brake. Ayan siya. Guys, bali okay na. Na-assemble ko na itong 300mm big disc plate na 5 holes stock para sa stock mags nating mga Sniper 155. Itong 300mm big disc plate na to guys is nabili ko sa may Shopee. Also din itong CNC bolt. Ang kagandahan nito guys, itong CNC na to is good siya. Hindi ito ordinary na CNC. Nabili ko sa may Shopee ito. Matigas siya, din nung grinding ko siya hindi nagbago yung kanyang kulay. Legit CNC ito na nabili ko sa may Shopee. All 292 ang pinangbili ko ito. Itong CNC na ito guys is okay naman to, 5 piraso to. Shopee ko din siya nabili. Then also itong RKR na 300mm display sa Shopee ko nabili. May kasama na siyang caliper bracket ito. Ang ginawa ko dito guys is itong CNC bolt na ito, mahaba siya. Bali nag-grinding ako dito. Binawasan ko siya. Kasi pagka yung stock nilagay natin, tumutukod siya dito. Pagka umiikot, tumutugod siya dito. Kaya ang diskarte ko guys, nagbawas ako dito sa may CNC bolt na ito. Same sila nitong sa may ibaba. Itong sa may ibaba guys is tumatama din siya dito. Kaya binawasan ko siya. Tapos guys, ito CNC bolt din ito. Sinabay ko na siya para mas okay siyang tignan. Yung stock na tornilyo na ito, pinalitan ko na, tinanggal ko na. Ito na yung pinalit ko. Bali, 4 ito na CNC bolt. Then, dito pala guys is, pagka wala siyang flat washer, ayan, nagdagdag ako ng flat washer dyan. Yung ikot ng mags natin ay siya, mahigpit. Hindi siya yung pre-play, yung ikot niya. Ang diskarte ko dito guys is naglagay ako ng paipit dyan na washer, tig-isa dito sa taas, then dito sa baba may washer yan. Tapos ito guys is nagbawas din ako dyan. Ito yung tornilyo niya dito, mahaba yan, binawasan ko, nag-grinder ako dyan. Tinesting ko siya kanina dun sa labas guys is okay. Then isa pang idea guys, yung 298mm na RCB bracket para dito sa stock natin na caliper is swak siya soon. Ayun yung gusto kong bilhin, palitan natin to ng RCB.
So, ayun lang guys. Sana may napulot kayong aral sa kung paano tayo nag-install ng 300mm big display sa ating stock mugs na 5 holes. Itong mugs ng ating Sniper 155. Then also, additional na din tayo ng CNC bolt. Additional pala din guys ito. Maglagay kayo ng thread locker. Ako hindi na ako nakapaglagay ng thread locker pero hinigpitan ko ng mabuti to. Hindi pa ako nakabili ng thread locker. Pero advisable na maglagay kayo ng thread locker dito para mas kapit siya. So, yun lang guys. Please like and share my Facebook page, Motoelic TV, and also my YouTube channel guys, Motoelic TV. Please subscribe. Maraming salamat.